nauuso ngayong summer? Yung mga nakamamanghang travel shots? O yung mga tululaway na food shots? Aba, biyaheros, may nauuso na rin iba ngayong summer. No to single-use plastic, zero waste, eco-friendly, environment, reusable, recyclable, renewable, sustainable, poppable, joke lang yung huli. Ang mga yan, matagal nang uso sa lugar na to. Sa palagay ko po, ito ay kinagisnan na po namin. Kami bilang mamamayan, malaki ang naitutulong sa ating environment. Hindi lang sa kapaligiran, Ganun po kahalaga yung pagtutikta sa ating bakawan. Yun po yung ating tour. Hindi lang basta makita nila, mapasyalan yung magandang lugar, kundi maitawid sa kanila yung informasyon na ma-encourage yung mga Pilipino na protektahan ang bakawan. hindi lang sa matutuluyan, The main purpose of being a zero carbon resort member is to lower the carbon footprint of a hotel accommodation. kung hindi, pati na rin sa sarili. This is actually the first raw food community and a yoga detox center in the whole of Asia. Pag sinabi natin raw food, ito yung mga puro siyang vegetables at fruits. So raw vegan diet siya. At ang mga nauusong ito, winner sa lahat. I choose this beach and this place because for me it's like just a paradise. I love it. Yung mga locals na nakatira dito sa Palawan, may pagmamahal po sila sa kanilang kalikasan. Kasi makikita niyo po kung paano nila pangalagaan yung environment and also yung wildlife na meron sila. Kapag yung mga bakasyonista na magpupunta dito, nakita nila, uy, ang linis naman dito. So nahiya na silang magtapon ng basura. The culture that was passed on to us ng mga older generation is malinis yung city. So generally, malinis yung city. Clean is definitely in, Bieros. Dito sa walang kupas na linis ganda na Puerto Princesa. Dito sa Puerto Princesa, clean is in ika nga. Saan mo man ibaling ang iyong paningin, halos wala kang kalat na makikita. O kung meron man, hindi naman nagtatagal dahil nililinis ng mga lokal. Mahigpit kasing pinatutupad ang ordinansa ng paglilinis ng sariling bakuran. Kung hindi, may multa ka. Pero tingin ko, Bieros, ginagawa lang nila ito hindi dahil takot silang magmulta, kundi dahil nakasanayan na nila to. Ang lahat ng ito, mukhang nagsisimula sa kinagisnan sa loob ng bahay. Please tell us about this demo house. This is a demonstration cottage ng aming Zero Carbon Resorts Project. Bakit po naisipang gumawa ng demo house? Kailangan natin ipakita kung paano sila mag-reduce ng kanilang consumption. Reduction, kasi itong cottage na to, papakita ito ng iba-ibang technologies. Nagtuturo sa ating mga kababayan kung paano mag-reduce ng consumption ng energy, na magiging efficient, mag-replace ng mga gamit sa building o sa kwarto na masyado nang malaki ang consumption ng energy, at saka mag-replace ng mga kailangan ng i-replace dahil hindi na efficient yung gamit ng energy. 3R Technology. Yan raw ang basehan ng lahat ng zero carbon resorts sa buong mundo. Kaya ang ibang resort sa Puerto Princesa, gaya nito, sumusunod. Una, reduce o ang pagbabawas sa konsumo ng kuryente, tubig, at kung ano pa mang gumagamit ng enerhiya. Isa na riyan ang hindi pagpapalit ng tuwalya araw-araw, lalo na kung di mo naman ito nadumihan. Second R, replace. Ito ang pagpapalit ng mga gamit sa loob ng mga kwarto na kumukonsumo ng malaking porsyento ng kuryente.
gaya ng malalakas na light bulb, aircon, ref at TV. At ang pangatlong R, redesign. Ito naman ang pagpapalit ng mga materyales at disenyo ng bahay na hindi energy efficient, gaya ng mababang kisame at pangit na ventilation ng mga kwarto. Isa naman sa pioneer ng zero carbon resort sa buong Palawan ang resort na to. We became a member of the Zero Carbon Resort since 2010 and we are actually a part of the pioneering group. First, we coordinated with the Palawan Council on Sustainable Development. Sila din yung nagturo sa amin paano yung mga technologies na kakailanganin to comply with the requirement of the Zero Carbon Resort. Sa labas pa lang, kitang-kita na ang pagka-eco-friendly nito. The main purpose of being a Zero Carbon Resort member is to lower the carbon footprint of a hotel accommodation. For example, sa rooms, we are not using bottled water anymore. We have this clean canteen or yung canisters wherein yun yung nire-refill namin ng water. We also put eco-neat towels like mabilis siyang matuyo compared to the regular towel. Ang supply ng kuryente ng mga kwarto galing sa solar panels. Ang disenyo ng kwarto, sinadya para mas madaling makapasok ang hangin. Mas presko na, hindi pa kailangan gumamit ng kuryente. Ang ginamit ng wooden flooring hanggang kisame, gawa sa mga locally sourced na materials gaya ng cogon grass at iba't ibang uri ng kahoy at kawayan. At dahil zero carbon footprint, hindi pwedeng hindi mabanggit ang segregation. Huwag mag-alala rin dahil ang malinis na shower and bath pwede para sa mga naghahanap ng konting kasosyalan. Pero for foodies, mas type nyo ito for sure. Yummy Seafood Delights! As we enter the house, ma'am, parang Yeah. nakikita ko, Aha. made out of bamboo. Hindi siya costly. Kanina, habang paakyat tayo dito, medyo mainit. Pero pagpasok ko dito sa kwarto, Correct. bakit malamig? Ayan yung sinasabi natin, labas-pasok yung hangin. Yan yung design. And this one, ito yung cooling facility. Cooling, parang hindi made pa of tapos mud. Putik yan. Tignan mo, hawakan mo. O diba, dumikit ka ang lamig. Diba? So, Bakit malamig po? ayan, yan yung diba yung mga bahay na may bricks? Opo. Normally malamig. This is mudness. Madness. Wow. Okay. So, yan yung malamig, oh. Tamo, Galing, feeling galing. mo. Kahit Akala mo nga dumikit ka, naka-aircon eh. feel mo yung lamig, oh. So, pwede pong matulog dito nakaganyan. Pwede rin, Pwede rin po, no? oo. Kahit na may kama po dito. Vertical, instead na horizontal. So, Napakataas ng kisame for good ventilation. Gawa sa kawayan ng mga bintana, pader at muebles. Big tana. yeah, big tana, correct. Big tana. Big windows yan para yung hangin ay pasok lang. Siyempre kung kailangan ng kuryente, manggagaling yan sa solar panels. Ang tubig naman, galing sa rain collecting system na naka-install sa bahay. Tipid much! Nagsimula na raw ang zero carbon footprint mula pa noong 2009. Pero ngayon pa lang unti-unting natututo ang mga resort owner at bihero gaya natin. Itong project na to, gusto namin itong i-replicate hindi lang sa tourism industry, pati sa agriculture, pati sa ordinary household. Ang kalinisan ng Puerto Princesa makikita hanggang sa kaloob-looban ng kuweba. Ang atin pong 100 caves ng mga panahon noon ay isang gubat. Magubat ang paligid, tapos walang nakakaalam na ito palang bato na nandito sa Barangay Tagabinet ay isa palang magandang kuweba. At sa isang parte ay pwedeng pang turismo. To the bad caves, bihero. To the 100 caves pala. Kaya sa tinawag na 100 cave, marami pa siyang chamber. Makikita nyo, puro kuweba po yan, puro butas. Yan po. So ang ibang chamber, maliliit dahil yan ang pugaran ng mga ibon. So hindi po natin tinatawag na eksaktong 100. Tawag lang po natin ay 100 caves. Malamang sobra pa siya 100. Noong 2017 lang nabuksan bilang isang tourist destination ang kuwebang to, sa tulong na rin ng komunidad. Yan po, makikita niyo yung hugis ng kuweba. Gaya ng ibang kuweba, samut-sari ang rock formations na nandito.
Tinatawag po natin siyang isang ngalangala ng isda or malaking hasang ng isda or fish gills. Yan po ang tawag natin dyan ay cow's head or ulo ng baka. Ito po yung drumstick. Ang mga formation na yan ay natural na nabuo nung nakalubog pa sa tubig alat ang bahaging ito ng kuweba. Salamat sa mga lokal ng tabing kuweba na panatili ang ganda nito. Sa isang parte, habang nangangalaga kami ng kuweba, kumikita po kami. So yun po ang importante at pinakamahalagang nangyari at malaking naitulong ng ating 100 Caves sa lahat dito sa amin. Yung kinikita namin dito, dagdag po doon sa dati na namin kinikita or pagbubukid. Ang mga bakawan naman o mangroves ang pangunahing depensa ng Puerto Princesa laban sa bagyo. Malugod ko po kayong tinatanggap dito sa Mangrove Paddle Boat Tour. Nasa loob po tayo ng World Heritage. Nasa loob tayo ng ating Puerto Princesa Subterranean River National Park. Hindi po doon sa Cueva na po. Ang pangalan po ng ilog na ito, Sabang River. Ang tubig po dito, brackish water, combination of fresh and salt water. Nakatulong ito sa pagiging sustainable na itatawid namin sa mga bisita, lalo na sa mga Pilipino. Tatawid natin ang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng bakawan, na ang bakawan ay kailangan protektahan. Ito pong bakawan kasi natural na nursery ng mga isda sa ating tropical country. 2/3 po ng mga isda sa karagatan ang nangingitlog sa mangrove area. Bumiyahe ka na nga, may natutunan ka pang bago, biyahero. Number 1 pong resources ng ating bansa ay fishing industry. Napakahalaga po yung pagprotekta sa ating mangrove area. Ang Palawan po ay mayroon tayong 48,000 hektar na bakawan. Even the wild creatures gaya ng sea snakes at migratory birds, sitting pretty dahil ang kanilang tinitirahan, protektado. So, ganun po kahalaga yung pagprotekta sa ating bakawan. Yun po yung ating tour. Hindi lang basta makita nila, mapasyalan yung magandang lugar, kundi maitawid sa kanila yung impormasyon na ma-encourage yung mga Pilipino na protektahan ang bakawan. Sagad naman sa isda, pinili ng ibang mangingisda na maging bangkero na. At ang iba, mga naging guide na rin para sa island hopping sa mga kalapit na isla, kagaya ng Luli Island. Wala pang 30 minutes via pump boat, mararating nyo na ito mula sa Honda Bay. From segregation to no spitting, pati no smoking, ang mga ordinansang ito ay mahigpit na ipinatutupad dito. Isang malaking check yan sa ating sustainable goals. Kung mabitin pa sa Unli Photo Op, sunbathing at chilling sa Luli Island, sisid na sa kanilang pambato. Yes, pambato reef talaga ang tawag sa reef na to. See? Ito nga kasi ang pambato nila. Iba talaga ang Palawan. Malinis kahit saan, hanggang sa kalalim-laliman. Pati sa kainan. First time natin dito sa Ka Joel's Restaurant. First, or initially, impressions, pagpasok mo, nagulat nga ako na kailangan mong iwan yung sapatos mo or kahit tsinelas mo. Kailangan kang nakapaa. Pagpasok, maaliwalas. Yung air circulation, terrific. Walang aircon, pero mahangin. Siyempre, may tulong din ng electric fan, no? Astig dahil lahat kahoy. Sarap pagpaa. Kahit sa CR ka pumunta, yung, di ba, kung minsan pupunta sa mga CR, parang kala mo, kailangan nakasapatos ka dahil medyo madumi. Hindi, malinis. Dito sa Ka Joel's, apparently, they offer Filipino food. Meron tayong lechon kawali, meron niya tayong binakol, meron tayong crocodile sisig. If you want Filipino comfort food, comfy, setup for the whole family, for the whole barkada, para sa mga kaibigan mong kasama sa inyong biyahe papuntang Puerto Princesa, Ka Joel's might be the place for you. Kain tayo.
Yummy. It's not your usual thick cut of crocodile because yun yung medyo chewy. Ito, maliliit, diced, sarap, galing. Rawr. Kahit pang tumambay ka sa town proper, wala kang makikitang nakatambak na basura. Walang plastic wrappers na nakakalat sa kalye. Walang dumi. Malinis! Dito po kasi ang Puerto Princesa po, mayroong mga ordinansa tungkol doon sa kalinisan, pagiging sustainable ng lugar. Garbage in, garbage out. Ibig sabihin, pag dinala mo yung, halimbawa, may dala kang kindi galing sa labas, pagdating dito, kinain mo yung kindi, yung basura noon, yung balot ng kindi, kailangan mong ilabas, huwag mong itatapon dito sa aming basurahan. Kasi ito po, nasa protected area po tayo. Kaya mas lalo na pong i-implement dito yung garbage in, garbage out na ordinance. Pero nalinis man nila ang kanilang kapaligiran, meron silang isang bagay na hindi malinis-linis. Ang illegal loggers at illegal fishermen na patuloy na sumisira sa kalikasan. Museum daw ng mga illegal loggers. Tapos pagdating ko dito, I was expecting to go inside, the usual museum. Yeah. Pagdating ko, bakit may malaking bangka doon? Bakit ang daming mga chainsaw? Oh, this is a different museum. Yeah, it is different. It's an environmental museum. Okay. Environmental Museum ang tawag nila dito. Dito makikita ang lahat ng mga nakumpiskang baril, lason at troso na ginamit sa pagbuo ng bangka. May mga tangke ng beer na ginagawang kompresor para sa cyanide fishing. May mga baril na ginamit sa pangangaso at minsan ding ginamit bilang armas. Pero ang highlight, ang halos 1,000 chainsaw na nakadisplay sa museum. PNA Night started in 2009. Every now and then, they're cutting of trees, chainsaw. So that's really started. Right. Plus, especially the government, walang ginagawa. Bakit walang ginagawa? Do you think? I mean, they say na meron silang ginagawa. But to think na kung nakikita nyo dito sa Environmental Museum namin na ganito karami, Which means that's a whole meron chunk pa ba of... silang, Correct. diba? Right, So, right. Is it I mean, because there are political ties? there are with the violators, with the Yes, illegalistas. yes, Yeah, there yes. are. So, mahirap kasi ang iba sa kanila ay financer, tapos in connivance, protection. So, not only the politicians, not only the government personnel, pati law enforcement agencies, with all due respect to them. Right, So, kaya ginagawa namin ito. So, it's been years, since 2009 hanggang ngayon, meron kaming nahuli na more than 700 chainsaw. Chainsaw pa lang. ha? Chainsaw? Yep. And we're just talking about illegal logging. You're also focused on Yeah, it's illegal fishing. Lahat ng makikita sa loob ng museo ay nagpapaalala na dapat nating patuloy na labanan ang pagsira sa ating kalikasan. Ito familiar ako Yeah. Draft beer, di ba? Opo. This is how innovative Filipinos are. Kasi ginagamit nila to, parang compressed air, nilalagay nila dito. Okay. So, ito yung mga hose. So Look. that they can dive. Yeah. Okay. This breathing apparatus Right, nila to. right. Tapos, gamit nila cyanide, bit nila yung cyanide. Ayun. Squirt, di ba yung cyanide? Tinutunaw nila yon. Squirt sa dive nila, i-squirt nila doon sa coral reef areas. Tapos, kasama nito, yung nakikita nyo yung mga flippers. That's Right. Yung nilalagay nila innovation sa niya, paa nila, sa kahit paa isa nila. lang. Yeah, Yes. So, ganun yung nangyayari. Not only cyanide fishing. Sinasabi nila malimit na dahil sa kahirapan. Pero come to think of it, magkano yung isang chainsaw kung bibilhin? Hindi naman kaya ng isang mahirap yan eh. Ang brand new nito is around between 65 to 75,000. Di Mahal kaya. yun. So, meron silang financer. Right. So, yun yung nag-udyok sa kanila. Halos every year, it's more than 5,000 to 6,000 hectares ang nawawala dahil sa illegal logging. In fact, ito ang pinaka-worst na enemy and illegal fishing sa Palawan. Siguro, matagal na panahon pa bago masugpo ng tuluyan ang mga gawaing iligal sa Palawan. Pero ang mahalaga, nasimulan na at patuloy pa rin ang laban sa masasamang gawain ito. Buti na lang, may mga lugar pa na pinagtataniman at pinalalago ng mga taga-Palawan. It
afternoon, sir. Welcome po sa Yamang Bukid Farm. Nagtanim-tanim lang kami. Habang nagtanim-tanim kami, we were inspired kasi we want to inspire yung mga locals dito na pwedeng magtanim. Patuloy man ang illegal logging, umaasa pa rin ang mga taga rito na magkakaroon ng pagbabagong puso ang mga sumisira sa ating kalikasan, gaya ng ilan sa kanila. Hanggang nag-evolve, dumami yung tao, hanggang lahat na makikita nyo ngayon sa Yamang Bukid Farm are product of the efforts of the farmers. Pinanatili namin itong mga taong ito without knowing na most of them pala ay dating mga illegal loggers. Kasi yung hanap buhay ng mga tao dito dati, kasi hindi pa uso yung agriculture, ang hanap buhay nila talaga ay magputol ng puno, magkaingin, mag-uling. Kuya, balita ko na dating bago ka naging farmer, kayo ay isang illegal logger. Opo, totoo po yan. Sa sobrang hirap ng buhay, di napilitan po lalager po, magpamutol po ng kahit para lang sa ikakabuhay po ng pamilya. Iba kasi talaga dito kasi ang ng mga tao dito, ng mga tao dito, parang pinapalagan kanila ng gusto. Simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas namin dito, inalagaan po nila yung mga farmers. Paano ho kayo inalagaan? Tulad po ng binibigyan po kami ng papahalaga, tulad ng mga may kailangan kami mga financial na pangangailangan na may pang-emergency, nandyan po kaagad. Kung ititigil namin yung pagbibigay ng trabaho, most likely, babalik sila sa pagpuputol ng puno. So from 20 ng mga farmers, ginawa namin ng paraan para mas maparami yung farmers, which means mas maparami yung mapapatigil sa paggagawa ng illegal. Until such time, ngayon we have na 180 farming employees, 95% of them were former illegal loggers. Ano pong pakiramdam na farmer na ho kayo ngayon at legal na po yung ginagawa niyo? Masaya po. At the same time, kumikita rin po kayo? Opo. Okay. Opo. Masaya po ako na napunta po ako dito kasi po kung saan lang po kami, kung saan may lupa, may sahod o sa wala, doon po kami. Basta importante, may matirikan lang po kami ng bahay namin. So ngayon, parang hindi na po yata mangyari yun kasi pinatayuan po ako ng bahay ng Yamang Bukid dyan po sa kabila. Binigyan po ako ng konting budget para sa bahay. So dyan po kami nakatira ngayon. Dinala ako ni Kuya Arnel sa paborito niyang tanim na hindi niya raw makakalimutan. Ito kasi ang una niyang tinanim matapos siyang magpasyang tumigil sa pagpuputol ng puno. Dito na wiwili yung mga tao siguro. Dito, sir. Picture. Galing. Kinakatawa ko sir na hindi pala sa ganung paraan pwede rin pala tayo ng kalikasan, hindi na natin sisirain. So kung magsira naman po tayo ng kalikasan, pag-isipan lang po natin kung anong kasunod nun. May mga bagay, mga trahedya na dumating sa atin na hindi natin inaasahan. Sana sa mga nag-illegal tulad ko ngayon, pwede naman po tayo na magtanim na lang po tayo na magtanim. The farmers are one of the most beautiful people in the world. Sila yung mga taong walang pagpapanggap. Hindi mo maririnig sa kanila na bibili ng bagong kondo, hindi mo maririnig sa kanila bibili ng bagong sasakyan. Maririnig mo sa kanila na sana mapagamot yung mga kamag-anak nilang may sakit, mapagtapos yung mga anak nila. So that's why we tell them na huwag kayong mahihiya kung tatawagin kayong farmer. Ang kali raw na to, rough road pa noon. Ngayon, sementado na. Dahil nagkaroon ng boom sa agritourism, maraming salamat sa mga magsasakang gaya nila. Siyempre, ang mga tanim ng farmers, binibenta rin. Perfect for healthy pasalubong options. From crops to sweets, meron dito. Pwede rin kumain in Boodle style sa kanilang Alfresco restaurant. Biyahe ni Drew Boys, attack! Pero ang highlight ng kainan, syempre ang dessert.
ang sumbulo o suman sa loob ng kawayan o bulo. Hence the name sumbulo. Ito yung tinatawag nilang sumbulo. Different flavors. Gamit-gamit ng kawayan. What they do is pinapukpok nila. Tanggal. And then I use this as a spoon. Or this one na lang. There you go. Buko pandan. Suman. Ito yung sumusumbulo ng katamisan. Gets? Sumbulo. Sumbulo. Simbolo. Hap. Mas masarap pa to sa tinikman nating 932 na suma na feature na natin. Mga ganun. Usually every episode meron kami yung feature. Pero ito, hindi naman talaga wala to sa IT, wala to sa itinerary. Biglang dumating lang to, tapos ito pa yung pinakamasarap. Ito talaga yung sumbulo ng hope. Sumbulo ng biglang, sumbulo ng biyaya. Colorful. Really good texture. Yes. May mga kakain mo din. Sumbulo ng sustenance. Nakaka-relax. Kasi pag toxic ka na sa syudad, punta ka sa bukid, may pagkain, may bulaklak, makikita nila iba-ibang halaman. Sobrang saya nila. But if you want a cleaner body and a more relaxed state of mind, ang retreat place na to ang kailangan mo. Bahay Kalipay is a raw food detox and yoga retreat center. It has been here for almost 12 years now. So this is actually the first raw food community and a yoga detox center in the whole of Asia. Ito na ang revolution ng proper diet. Pag sinabi nating raw food, ito yung mga pagkaing hilaw. Raw food diet. Pero ang sa atin kasi dito sa Bahay Kalipay, ang ino-offer namin, puro siyang vegetables at fruits. So raw vegan diet siya. Hindi siya iniinit. Meron ding yoga sessions. Inhaling and exhaling. At nakaka-relax na masahe. Dito mo talagang masasabi na malinis ka inside and out. Napakalinis, napakaganda at talagang ipagmamalaki nating mga Pilipino. Ang mga indigenous group ng Patak ay isa sa mga unang inhabitant ng Puerto Princesa. Hanggang ngayon, nakatira pa rin sila malapit sa kabundukan. Matapos ang 30-minute trek patungo sa kanilang komunidad, mistulang ghost town ito dahil walang tao. Lumilipat pala sila sa mas malamig na parte ng bundok sa may ilog at dito muna naninirahan. Magandang umaga. Sir, kayo po yung chieftain? Opo. Galing kami dun sa kala namin na dun kayo nakatira. Yung pala, nalaman namin na kapag medyo mainit yung panahon, lumilipat ko kayo dito. Opo. Kakalipat yun lang po? Opo. Kahapon? Kanina, Kanina madaling araw. bumabalik din kami doon. Pag ganitong panahon ng init, lumilipat kayo sa ganitong mga malilim. Balita ko ay isa sa mga parang ginagawa ng mga babae dito, yung weaving.
Pwede po natin puntahan? Salamat po. Mga babae lang po ba yung gumagawa nito? Matagal na po yung proseso ng paggagawa ng weaving? Matagal-tagal na rin sir. Nakita nila yung mga ginagawa ng mga kababaihan. Kaya parang inano nila na pwede rin palang pagkakita. Tama po. Yung ginagawa ng mga babae. Opo. Gamit ang mga dahon ng pandan at kawayan, Paano niyo po kinukulayan? Ayun. ginagamit din nila ang dagta na to na mula sa puno at sinusunod nila ang mga kawayan. Ito pa yung usok niya, yung pinapaitin niya. Ayan yung pinapaitin. Okay. Alright. Wow. Hindi naman basta-basta sumasabog yan, no? Okay. Isa rin po ito yung mga trabaho ng mga kalalakihan. Kayo yung kumukuha niyan? Opo. Sa mga ninunong namin kasi. Opo. Ito yung mga kinakabuhayan namin. Kagaya ng ito yung almasiga. Binibinta namin kasi sa palabas. Siyempre, nandito na rin lang ako. Susubukan ko na rin gumawa ng tatak-batak na banig. Sensya na. Saan ho kayo magsisimula? Kaliwa, kanan? Pababain pa ganyan. Okay. 2, 3, 4, ganon? O hindi po? 2, 3, 1. Okay. Pasok. Ganyan po. Kakaibang dedikasyon at pasensyang kailangan dito. Umaabot ng isang araw ang pagbuo ng isang maliit na wallet na gawa sa kawayan. Kaya kung bibili kayo ng pampasalubong, huwag na tayong tumawad. 100% handmade naman kasi. Go, Batak Girls! Ang mga kalalakihan naman, ayun, nagpa-practice ng pagpapala. Isa pa nga. Hindi lang ang mga katutubo ang may sinaunang kagawayan o tradisyon sa Puerto Princesa. Okay mga biyero, dito tayo ngayon sa Tia Ising's restaurant, all Filipino restaurant. Parang pupunta ka sa bahay ng lola mo na nagluluto ng masarap na Filipino food. Everything's very personal. You see, you have like old pictures of Tia Ising's. Apparently, it's the grandmother of the owner. And then yung kanilang menu, parang magazine. In this issue, Puerto Princesa's favorite kare-kare. Meron namang article, pero at the same time, featuring din yung kanilang ina-offer na pagkain. From putok-batok faves to traditional Pinoy dishes. Talagang happy kami dito. As you know, kare-kare ng aking mother-in-law is the best. Not just in the West, but the best in the universe. Ako favorite son-in-law eh. But we shall see how this rates. Okay din siya. More on the peanut buttery side. Hindi masyado matamis. Alright. Yeah. Alam mo na yan. Good old lechon kawali. You can eat this every day. 3 times a day. Jimmy Santos sa aking. Kain tayo. Summer is in the air, biyaheros! At kapag panahon na ng tag-init, alam nyo na, bantay biyahe na!
Ngayong taon, ang biyahe ni Drew Team ay muling namahagi sa Caltex SLEX Mamplasan at San Pedro stations ng serbisyong totoo. Ang mahabang biyahe pauwing probinsya at pabalik ng Maynila mukhang sinabayan ng mga biyahero dahil sa haba ng pila sa Bantay Biyahe booth. Makikita rito ang iba't ibang giveaway katulad ng sunglasses, tote bags, dry bags, tumblers, at ang paborito ng lahat, ang mga payong. Sir, bulot ka dito, sir! But wait, there's more! Meron pang napakaraming gift certificates, notepads, at personal accident insurance na may halagang 50,000 pesos. Insurance! Sa ibang pasahero pa po dyan, baba na, free umbrella, ang ganda oh! Ang mga biyahero naman na hindi makababa ng sasakyan, no problem! Dahil ang ilan sa kanila, sinugod ng biyahe ni Drew Team sa kani-kanilang sasakyan para ipamahagi ang giveaways. Ang saya, di ba? At dahil feel na feel ang sobrang init ng panahon, ready tayo mga kapuso. Kaagapay ng ating team ang Philippine Red Cross na nagbigay ng libreng blood pressure check-up at medical assistance. O di ba? Kitang-kita sa ngiti ng ating biyaheros ang saya nila sa kanilang biyahe. Thank you, Biyahe Drew. Thank you, biyahe ni Drew! Thank you, Biyahe Drew. Thank you, biyahe ni Drew! Siyempre, hindi magiging posible ang mga ngiti na iyan at lahat ng ito kung hindi sa tulong ng ating sponsors. Kahit sobrang init, panalo pa rin ang summer kasama ang Bantay Biyahe. Hanggang sa susunod na biyahe, biyaheros! Ang kalinisan sa Puerto Princesa, biyaheros, isang state of mind. Ang mga turista, sumusunod sa mga lokal. Perfect time to say, act like a local, right? Yun ang kagandahan pag hindi ka kaagad na develop. May chance kang humabol or in fact, mauna na maalagaan yung environment. And if you say clean, dapat panay green. Gaya ng mga kawayan. Walang makikitang semento sa resort na to. Instagram-worthy rin ang pag-post sa kanilang Bali-inspired bamboo swings. And to complete the eco experience, kumain sa kanilang wooden plates with all-time fave Filipino dishes. Kaway-kaway para sa kalikasan. Di lang basta kawayan at mga sinaunang muebles ang gawa sa kahoy rito, pati mga tradisyonal na gawain ng mga lumad. Pwede mong gawin. Gaya ng pamamana. At paggamit ng sumpak na siyang gamit nila sa paghahanap ng pagkain. Bullseye naman itong next destination para sa naghahanap ng low-key beach na wala masyadong tao. Karamihan ng pumupunta dito, they go here because hindi siya touristy place compared to El Nido or Port Barton sa Palawan. They don't want yung maraming tao. They want to have their own space, their own beach. Mostly ng mga establishment dito very local. Isa lang yung resort, very small. But most of the establishments here are owned by locals and operated by locals. Dito ko nakilala ang dating yuppie na Tubong Maynila pero dito na piniling manirahan. A lot of people go here to surf, to learn to surf because this is a surf spot. Simple and peaceful living, kaya ako nandito sa Palawan. At hindi lang basta surfing ang itinuturo ni James, kundi pati ang tamang pangangalaga ng Nagtabon Beach. Yeah, every Saturday we have a beach cleanup here
with the local kids, ages 2 years old until 13. Yeah, these are the kids, the surfer kids of Nagtabon. No stress? Diba? Simple life. Super, super. I also believe in that. Hindi ba masyadong maraming turista? Of course, it changed a lot the past, I would say 3 years. 3 years. The past 3 years, or maybe even 5 years. Bago na nga yung airport eh. Yes. Diba? A lot of tourists. Before, when I saw this beach, like maybe 1 week, 1 tourist. Wow! Yeah. Now, maybe, I don't know, 30 tourists come here, like foreign tourists. Yes, yeah. Sarap, no stress, no worries. Ako, sarap talaga tumambay sa beach. Another sunset session alert, Pieros. Matagal ng uso sa Puerto Princesa ang clean living. Lagi kasi nilang inuuna ang kapakanan ng kapaligiran. Mother Nature first, ika nga. It can be taught. It can be learned. At ang resulta, well, not bad at all. Sa ganitong pagkakataon, hindi na masama ang sumunod sa uso. Let's go to win! Woo! Hindi pa siya hinog. It's summer. Don't you love it?